organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. At nanonood sa TV22, ito po si Friendship Tet Marsan Estrella. Mamaya po abangan natin ang ating ka-friendship at ka-partner na si Councilor Edic Piano. At kayo po ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Sa lahat po ng gustong mag-text o tumawag, ito po ang ating numero 0999-888-6509 at 0917-421-3446. You can follow us on Twitter at just search at Sangguniang TV22 at ang email po natin ay sanggunianmonitor@gmail.com. Pwede nyo rin po kaming i-search at i-like sa Facebook. Just search Sangguniang Monitor. Ayun po yung sa FB natin. At ngayon po ay December 26, Friday. Katatapos lang ng ating Kapaskuhan. Siyempre po, sana kayong lahat ay masaya at nabusog. Samantalang kami po ni Councilor Edic Piano ay dito rin lang nag-Christmas. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong basahin ang isang FB account o FB message ni Boom o Lolito Go. Dahil siyempre ang Kapaskuhan ay dapat masaya pero may mga inaalala din tayo. Lalo na yung mga mahalagang tao sa ating buhay. Gusto ko lamang basahin itong kanyang post. Ito ay pag-remember niya kay DJ Dan C. Eraldo. Sabi niya dito, December 24, 5:16 p.m. Isang taon na simula nung ulilain tayo ni DJ Dan C. Eraldo, sa tunay na buhay. Isa siya sa mga haligi ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Hindi masusukat ang naging kontribusyon ni DJ Dan, hindi lamang sa radyo, maging sa political na karera ng mga Gordon. Si DJ Dan din ang kinikilalang ama ng komedya sa ere. Ayon pa nga kay DJ Double B, si Dan ang nagpauso ng modernong pagdi-DJ sa DWGO. Bago pa man magkaroon ng DWOK FM. Ilang taon ding namayagpag sa ere ang Wacky Show ni DJ Dan, na siya namang naging impluensya ng iba pang programang may katulad na tema. Bukod sa pagiging FM Jack, umupo rin si DJ Dan bilang marketing head ng istasyon. Isang tungkuling nagampanan niya ng buong husay at dedikasyon. Kilala din si Dan sa pagiging workaholic. Mataas din ang kanyang pamantayan pagdating sa pagkilatis ng mga talento. Ayon sa mga malalapit na kaibigan, si Dan ay isang matinik na kritiko. Ang kaibahan nga lang, nagagawa ni Dan na daanin sa isang malikhaing biro ang kanyang mga puna. Hindi ka taga-Olonga po kung hindi mo siya kilala. Hindi ka taga-Olonga po kung hindi mo pa naririnig ang malulutong niyang halakhak. Siya na ata ang pinakatanyag na boses on air. Pero hindi lang siya sa radyo napapakinggan. Siya rin ang tinig sa likod ng mga FM commercial, sa mga political ad at iba pang mga anunsyo. Madalas din siyang makita sa mga espesyal na okasyon, sa mga birthday, kasal, binyag sa mga fiesta at iba pang kasiyahan. Kasi naman very effective na host si DJ Dan. His genuine happiness is very much infectious. He warms the heart of every people that gets around him. Isang taon na mula nang ulilain tayo ni DJ Dan sa bisperas ng Kapaskuhan, at isa si Dan sa pinakamaliwanag na parol ng ating buhay na kailanman ay mananatiling maningning sa ating mga alaala. Mabuhay ka, DJ Dan, isa ka ng ganap na bituin. You've become one of the reasons why heaven is a happy place. Ayan ang post po ni Boom o Lolito Go na napakagandang
pag-alala para kay DJ Dan. Siyempre, namimiss nating lahat si DJ Dan. At kapag Pasko ay siya rin po ang naalala ko dahil yun nga po, tayo ay 1 taon niya ng naulila. Anyway po, magbabalik po ang Sangguniang Monitor at kayo po ay nanonood sa TV22. At before ang ating break, syempre binabati natin lahat ng ating mga nanonood at nakikinig lalo na po sa New Cabalan, sa Barreto at sa Gordon Heights, si Kaenteng ng Mabayuhan, si Joshua dyan po sa may Mabayuhan at syempre si na Ate Joy sa New Cabalan. At lahat po ay pwedeng mag-text o tumawag sa 0999-888-6509 at 0917-421-3446. Ayan po, inuulit lang natin ang ating email, sanggunianmonitor@gmail.com at ang ating Facebook, Sanggunian Monitor TV22. Bago po tayo mag-break ulit, ay gusto ko lamang basahin ang isang post sa FB ulit. Ito po ay pagre-report ni Miss Leanne Mendoza sa OTMPS na nangyari noong December 19. Ang sabi niya po sa kanyang post, kasi meron dong hinuli na buko vendor. Sabi niya po ay, "Good morning, hambalos muna, atensyon sa mga politiko o politika na nakaposisyon sa government sa lungsod ng Olongapo. Ang matandang lalaki na yan na nagbubuko sa may Jackson, ilang dekada na nandiyan yan. Saksi ang alumni ng OCNHS na matagal nang nandiyan at halos lahat ng naging estudyante nakainom ng kanyang tinitindang buko juice. Eksena na abutan ko kanina ay pilit siyang isinasama at kinukumpiska ang kanyang kariton. Hirap na nga lumakad ang matanda, ipapasabay nyo pa sa truck nyo para makuha lang ang kariton niya. OMG, naka-Santa hat pa naman kayo, pero hindi magandang regalo naman pala ang hatid nyo. By the way, papuri naman tayo, OTMPS, madali rin naman palang sila kausap. Nilapitan ko at tinulungan ko at na magpaliwanag ang matandang lalaki. Salamat sa Diyos sa naging mabuting desisyon nila na gumilid lang si tatay sa may puno. Sa mga taong nasa paligid niya nandoon din kanina, ay nag-abot pa ng pamaskong pandagdag sa kanyang puhunan. Nag-give ko din pamasko and panggas ko today. So yan po ay nangyari ng December 17, 2014 kung saan po ay kinukumpiska ng OTMPS ang mga buko ng matandang nasa Jackson. So sa lahat po ng gusto rin mag-report, inuulit po natin ang ating numero ay 0999-888-6509. So, magbe-break po muna tayo. Magbabalik po ang Sanggunian Monitor. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden.
Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko'y ibang-iba. Pasko sa Pilipinas, walang kasing saya. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Kainan at kwentuhan, hindi matapos-tapos. Kantahan at sayawan, buong araw ay kapos. Bawal ang magtampuhan, kung pwede magmahalan. Kung ayaw nyo na mag-usap, maghalikan na lamang. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko'y ibang-iba. Pasko sa Pilipinas, walang kasing saya. Christmas is here, hey, Merry Christmas, Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas, a very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, yeah! Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, wow! Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, yeah! Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, wow! Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Strange.
good. Who you gonna call? Ayan. Dalawa Yes, na. kagawad. Yes, friendship. Good morning. Good morning at Merry Christmas po sa inyong lahat. Sorry, medyo na late, friendship, at marami pa tayong inaasikaso. Anyway, ang galing na. Pwede na. Pwede nang mag-solo sa Sangguniang Monitor ang ating friendship pet, Ayoko mag-solo. Siyempre, dapat partner tayo, di ba? Kaya nga syempre. friendship, ayan. Kanina ay binanggit ko nga yung post ni Boom o ni Yes, Lolito yung ganda Go. nun, Tungkol friendship, kay no? DJ Dan. Oo, alam mo naman si DJ, icon na yan dito sa lungsod ng Olongapo. At binigyan natin ng resolution yan, if you remember, friendship, no? Yung pagkilala sa ating kasamang si Dan, DJ Dan. If you may, friendship, Yes. meron lang nag-ano dito. Yes, friendship. May go ahead. nag-text lang na salamat daw sa lahat ng biyaya ni Lord, sabi ni Jade Luis Estrera. Ayan. Oy, oo. Siyempre, Christmas na Oo Christmas, nga, di ikaw ba, ba? friendship, sa bahay lang nag-Christmas? Yes, sa bahay. Oo, At ang sa dami. SBMA. Grabe, ang dami ng tao kahapon. So binabati po natin at nagpapasalamat tayo sa lahat na nagpunta at nakipasko sa amin sa bahay sa Bigonia sa Santa Rita. And again, binabati natin ng Merry Christmas at malapit na ang New Year. Happy New Year advance. Yes. Sa lahat ng mga nakikinig dito sa Sangguniang Monitor. Yung pong mga driver, yung mga jeepney driver, tricycle driver, yung mga vendors natin, no, na kailangan ata makuha ang opinion nila tungkol sa itatayong SM Commercial Complex dyan sa Marikit KBG Complex. Ayan, sa lahat ng friendship. security guard, siyempre ang ating mga Ayun, purok oo. leaders. Yes, At lahat ng oo. mamamayan And dyan yung sa mga iba't ibang idols. barangay natin. Oo, Yes. yung mga barangay captains at kagawads. And of course, Si yung Dr. aking, Valdez nga, lagi daw nakikinig. talaga, magandang umaga po at Merry Christmas. And of course, yung aking mother na nakikinig din, former kagawad Rose Piano. And of course, your mother, your mom, Yes. friendship. Lagi nakatutok yan. Si Madam Beth Butuya. Magandang umaga po at Merry Christmas. Ayun, so ano bang balita natin, friendship, sa yung mga susunod? Ayun. Siguro basahin lang natin yung yung sa Go ahead, hindi friendship. sa text ng yung sa kali-kasiyahan. Ay, oo, naku Ayun. po, yung kalye Bakit daw kasiyahan laging traffic? Sinabi niya na hindi naman nakakaperwisyo lang daw ang kali-kasiyahan. Hindi ko na daw babanggitin. At sabi dito sa isa pang text, good day po, kagalang-galang na makagawad. Pwede po ba pakiimbestigahan po dito po sa Amelia Heights ang talamak po na drugs kasi po marami na pong addict. Salamat po. Oo, nako, Amelia Heights, di ba yun yung medyo malayo-layong lugar, friendship, sa New Cabalan? Amelia Heights, yung yes. Amelia Heights, at yun, tinatawagan ng pansin, again, paulit-ulit po tayo dito sa Sangguniang Monitor, yung atin pong kapulisan, ang PDEA, ang Office of the City Mayor, ang Peace and Order Council, friendship, importante, yung paglala ng droga dito sa lungsod ng Olongapo. At ayan po, may nag-text sa Amelia Heights, binibigyan na po kayo ng clue kung saan dapat kayo mag-operate. Ayan, marami pa yan, friendship, maraming nag-text tungkol sa problema sa droga. Ayun. At go ahead, friendship. Ano pa yung mga text dyan? Ang mga text dito ay nagpapasalamat si Jade Luis Estrera ulit. Sabi niya, nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang na laging nandiyan. At syempre binabati rin natin lahat ng mga nakikinig sa tabakuhan. Ayan, Kami po ay nako. nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. Ayun, mga Naman, taga-tabakuhan, friendship. Marami binigay parati na natin pangalan. pinupuntahan dyan. Pero may Yes. mga tayo dyan, may mga kaibigan tayo dyan sa tabakuhan. At Barangay Santa Rita po yan. So binabati namin kayong lahat dyan, mga taga-tabakuhan ng Merry Christmas. At sa lahat po ng JCI members and officers, ay mamaya pong 3:00 ay magkakaroon tayo ng Christmas party sa El Molina sa Barangay Barreto po yan. Yan ay pag-aari ni na Councilor Elmo Aquino at si Yes, Noy si Aquino. Councilor. Ayan. Alam mo bang napakiusapan ko yung si Noy. Sabi ko, Talaga? free na yung cottage. Oo, pati entrance, sabi niya. Tutor So siya maraming naman ng, salamat. diba? Yes. Former president Yes, ng JCI. Ayan. And Pumunta ka dun, binabati friendship natin. ha. Mamaya 3:00 hanggang 7:00 Sige, yun. subukan natin, friendship. Binabati natin ng Merry Christmas yung mga kaibigan natin na si Noy, si Yes. former kagawad Elmo, at barangay captain, of course. No? Mamaya daw ay pupunta doon si Vice Mayor Rodel Cerezo. Magpapag-games daw siya. Ayun, Ayun. wow, exciting. Ayan. And of course, binabati din natin yung ating Sangguniang Monitor team, no, na malimit talaga nakatutok at sila ang bumabato ng mga balita
sa loob at labas ng Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Sila David Clark, sila Jeffrey Benitez, sila Joanne Cruz, sila Dean Bada, si Beth Silagan at yung kanyang anak na si Colette, dyan sa Concepcion sa Santa Rita. At marami pang iba, no? So yung mga, again, ina-announce natin, friendship, na yung mga kasama natin, mga kababayan natin dito sa lungsod ng Olongapo, kung kayo po ay may mga access sa mga balita, no, na gusto nyong iparating para malaman ng taong bayan, ay open po ang Sangguniang Monitor para po maging miyembro kayo ng Sangguniang Monitor Team, no? At nagpapasalamat po kami sa mga balitang ibinibigay nyo at para ipaalam natin, ibahagi natin yan sa ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Olongapo. At binabati rin natin ang Shining Star. Siyempre sa panguna yan, that is managed by Miss Gladys Escasa. Ayan, meron silang dalawang branch sa Gordon Ave at saka dito sa May Magsaysay. So sa Shining Star, sila nagpakulot. Gladys, long Ayan, time no see. Sila ba yung nagkulot ng iyong... magaling sila sa pagkulot. And of course, yung ating... At doon nagpa-straight si Ashley. May kita mo, ipopost ko sa FB. Sabi niya nga, ako daw straight, nagpakulot. Siya naman daw, kulot, gusto niya magpa-straight. So straight na buka niya. Yes, nagpa-plancha na siya. Oo, sige. Ayan, interesting, no? At, oo, at binabati rin natin ang Sam's Pizza. So salamat po kay Sir Sam Del Rosario. Nag-sponsor kasi siya ng pizza doon. At syempre ang Capstone Institute of Business and Arts sa pangunguna naman ni Sir William Ramos. At nagbigay din ng ating regalo ang ating Congressman Jeffrey Kunghoon, no? Nagpapasalamat po kami ni Friendship Tet Marsan doon sa regalong ibinigay niyo po sa amin. And of course, ang former Mayor Bong Gordon na nagpa-Christmas party kasama si Ma'am Ann. Yes, Friendship, ang saya nun. Oo, nagkita-kita ang mga talaga namang very successful na mga staff, no, ng former mayor's office. Ayan, at binabati natin sila ng Merry Christmas and advance Happy New Year. Ayan. Okay. At sabi po dito, salamat po at nabasa ninyo ang text po tungkol sa drugs dito po sa Amelia Heights. Sana po masugpo po sila. Ayan, marami pong salamat din sa nag-report at syempre ay maging vigilant po tayo lalo na dyan po sa Amelia Heights. At sabi pa dito sa isang text, Happy Holidays. Thank our Almighty God. I thank our Almighty God for all the blessings, favor, and overflowing love that He had given to us. To my family, friends, classmates, and churchmates na walang sawang tumulong at gumabay sa akin, no matter what happened, to God be all the glory. Ayan. At sabi pa ng isa pang text, ayun yan, nagpapasalamat po ako sa mga magulang ko at sa mga tita ko na lagi kong tinutulungan, si Sarah May Gualingco. Ayan. Ayun, oo. Talaga naman pag ganitong end of the year friendship, talagang tinitignan natin, no, yung mga nangyari sa atin sa kabuuan ng isang taon at nagpapasalamat tayo, no, sa lahat ng blessings, sa lahat ng graces na nakamtan natin sa taong nakalipas. Sabi pa dito sa isang text, magandang tanghali po. Ako po si JR. JR ba to? Junior. Mabati lang po ang mga Kaibio family. Saan po sila? So, pwede nyo rin po i-text para mabati talaga natin kung tiga saan kayo. Oo. Is it Kaibio or Kaibio family? Ayan. At binabati ko rin, friendship. Salamat po sa panonood at pakikinig sa amin. At yung ating kaibigan sa Winnie's Salon. Ayan, si Winnie na talaga namang parati rin nakikinig ngayon. May bago tayong, actually gusto niyang mag-member ng Sangguniang Monitor Team dahil sa parlor ay marami siyang mga balitang. Oo nga, maraming chika naririnig. So, ayun, magiging member natin yan ng Sangguniang Monitor, si Winnie ng Winnie's Salon. Ayan, syempre, nakikiramay din tayo doon kay sa asawa ni Cap Barela na ilibing na pala last week. Medyo malungkot na balita. And friendship, may balita dyan sa pagkamatay ng asawa ng ating barangay Captain Varela. Mayroong malpractice, allegedly, no? Ay merong malpractice na nangyari dyan at yun ay tututukan natin sa mga susunod na araw, friendship, no? At tutukan ng SBC TV 22 at ng DWGO ang balita na yan dahil kung totoo man yun, medyo malaking balita po yun at dapat din, friendship, kung totoo yun, dapat lumabas yan sa media para yung mga tao talagang mabibigyan ng impormasyon at parang babala na rin, ano? Kasi baka mangyari sa kanila yung nangyari dito sa asawa ni Cap Barela.
na bigyan natin siguro friendship ng konting impormasyon lang yung ating mga kababayan tungkol sa nangyari diyan sa Sige, minsan asawa. invite din natin si Dr. Jewel Manuel kahit phone patch lang para ipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi Yes. doon ayon kay Cap Barela, pumunta daw ng hapon ang kanyang asawa para ipatingin yung kanyang tiyan kasi nga sumasakit. Tapos daw test naman, okay naman daw lahat, pero sinabi ng doktor na kailangan siya ma-confine. So, dinala po siya sa ward. After doon, ay meron daw in-inject sa kanya. Oo. Tapos noon, bigla nangalan daw ng isay. Allegedly. Oo. Na ang sabi pa ay ipapa-dialysis siya, pero napag-alaman nila na ang pasyente sa kabila nila. O katabi. Kasi Yung nasa katabing ward, diba? pasyente, So, oo, syempre, medyo siksikan doon. dikit-dikit. Sabi sa kanya, kay Cabarela, i-dialysis na daw yung asawa niya. Yung pala, napag-alaman nila, sabi niya, nagtataka siya, bakit dadialysis? Ganon, ganon. Kasi walang ganong history, no? Yung Yes. si Mrs. Varela at Yun pala, talagang walang yung sakit sa katabi kidney. nila sa ward ang idadialysis at sa wheelchair. Oo. So yun, kailangan syempre ipaimbestigahan natin yan. At syempre, gusto rin natin tawagan ang atensyon ni Dr. Joel Manuel na Oo, sana para- po ay manguna sa pag-iimbestiga. Correct, friendship. Para next time, talagang mag-super ingat yung ating mga nurses dyan, yung ating mga residence doctor dyan sa ating pampublikong hospital. Na talaga naman, na ayan, asawa na yan, friendship ng Kapitan. Oo, oo. kapitan. What more kung yung mga ordinaryong tao lang na Alam mo, hindi meron nalalaman yung si Cap, naging meron problema. pang kinuwento. Mm-mm. Kapatid niya yata yon, merong tawag dito, oxygen. Tapos may ward din yun. May biglang dumating na kano, inalis yung oxygen sa kanya, nilagay sa kanong Amerikano, pasyente. oo nga na, obviously, yun ang may Oo. pera kasi, no? Kaya, At yan ay kinonfirm din ni Vice Mayor dahil siya ay nagpunta doon. Kaya nagalit din siya doon. So yun, siguro mamaya-maya ay marami pa tayong pag-uusapan, friendship, di ba? Yes, oo. Ano na ba yung yung mangyayari sa sanggunian? Last time ay hindi tayo nagkaroon ng session, syempre, no? Friendship dahil approaching Christmas nga at mainit pa rin yung balita tungkol sa pagtatayo ng SM Commercial Complex diyan sa ating Civic Center, no? Alam mo, Or friendship, KBG Complex. may isang reaction doon. Hindi ko na napapangalanan kasi medyo sikat siya, ha? Oo, ano Sabi yung niya, friendship? ay, kagawad. Ngayon ko lang napag-alaman, hindi pala talaga binenta ni Mayor Bong ang Marikit Park. Obvious Ngayon. ka naman. Ayun, alam ko na kung Oo. sino ang nagbenta. Oo, at ang masama dyan, friendship, kasi ang binibintang nila, itong mga kalaban sa politika ng ating former Mayor Bong Gordon, ang ibinibintang, si Mayor Bong, it's done deal na raw. Yan yung pinapamalitan nila sa taong bayan. Mali po yan. Hindi po totoo yan. Kami po ni Friendship Tet ay nasa Sangguniang Panglungsod nung nakaraang admin at ngayon ay nandito pa rin kami sa Sanggunian bilang mga konsehal at alam po namin yung mga nangyayari dyan. Sa panahon po ni Mayor Bong ay wala pong deal at ibig sabihin hindi done deal, no? Nag-propose ang SM, pinag-aralan natin, di ba, Friendship, nakinig tayo sa proposal ng SM at marami tayong mga suggestion, pero hanggang doon na lang. Pagkatapos nag-author ako ng mixed use, di ba, Friendship, para sa maayos na yung mga plano natin para sa lungsod, sa mga investment. So hanggang doon na lang po. Pero yung sinasabi nila na done deal, hindi po totoo yun. At kung yun po ay sinasabi ng mga kalaban ni Mayor Bong sa politika, ay wag po kayong maniwala sapagkat totohanan po namin ni Konsehala Tet Marsa na yun po ay hindi totoo. Oo, at hindi bali, ngayon naman ay unti-unti na talaga nilang nalalaman kung ano po ang totoo, di ba? Right, Kaya oo. kasabi po dito ni Estrella family at Gualing ko, binabati ko po ng happy holidays ang aking Yun. family. At sabi dito sa isang text, alam mo ba, Yes, friendship, friendship. nagtatanong lang, good AM po, Madam Councilor. Ask ko lang po kung magkano na ba talaga ang pamasahe sa tricycle na green. Yung iba kasi, hindi na nagbibigay ng sukling 5 pesos pag 20 pesos na po ang 20. binigay mo. Okay. Nako, ayan. Kaya, Friend. ang alam ko lang po dyan, ha, pag nakapila ka, 20 talaga. Pero pag yung dumadaan lang, tapos pinara mo, 15 pesos yon. Depende na rin lang kung gaano kalayo. Siyempre, siguro, kung sa ibang zone ka pa dadalhin, medyo dadagdagan natin, 'di ba? Parang ganun yun eh. Pero friendship kasi, sige. Sige, go ahead muna ka, friendship. Ayun, pero kung nakapila, ang alam ko po ay 20 pesos talaga dahil sila nga po ay nakapila. Pero friendship, yung nakalagay kasi doon sa harapan, pag naupo ka, pag pasahero ka, kitang-kita mo, di ba? 750 per Yes. person.
So kung medyo nabago na yun, dapat tanggalin. Pero wala pang nababago sa ordinance na yan, friendship. No? So Yes, yan kapag pa rin. nag-iisa ka, dahil 750 per person, dapat mapuno yung tricycle. So dapat 15 pesos, di ba? Kung aalis na nakapila. Yung ganon. Yung 20 pesos, kumisa kasi nakasanayan na lang yan, friendship na kapag nagbigay ka, talagang hindi na, no? Ano naman, no? Parang pakisama na rin doon sa ating mga kasamang tricycle driver dahil alam din naman natin, mahirap ang buhay. So, ano nga naman yung 5 pesos lang na hindi mo nakukunin. Pero ang nasa batas ay 750 per person. So, kung talagang yung pasahero ay magsasabi ng sukli, suklian po natin ang maayos at magkusa po tayo na kung halimbawa 20 pesos, parang madadaan naman sa pakiusap, ma'am, wala pong barya or sir, yung ganon, no? At friendship, pakisama alam mo, din naman yan. Napansin ko rin nitong nakarang araw, hindi na nag-uniform ang ating mga tricycle drivers. Nako, yan ang problema. Diba? Oo, at nabalitaan pag ko may rin. tarpaulin sa likod, pwede nang hindi Nako, hindi pwede. pwede nang walang Sumunod ID, po pwede tayo. nang walang uniform, ganun ba yun? Sumunod po tayo sa batas. At ang pinakamalaking problemang naririnig ko dyan, friendship, ay hindi na sumusunod. Ito marami tayong kaibigan, mga tricycle drivers, hindi na sumusunod sa ibang polisiya dito sa lungsod tungkol sa trafiko dahil at yung mga OTMPS ay hindi na nila hinuhuli yung mga lumalabag sa trafiko dahil ang sinasabi nga nila, karamihan po, ito po ay naririnig namin at marami po ang nagsasabi sa amin, karamihan sa mga officers na yan ay sinasabi, huhulihin pa namin, lalapit lang sa mayor's office at papakawalan din. So baliwala lang din yung yung panghuhuli na ginagawa. Kaya wag na lang hulihin. Kung ganyan po ang magiging attitude natin dito sa lungsod ng Olongapo, magkakagulo talaga ang mga batas natin sa lansangan. Na nawawala na. Bumaba na nga tayo friendship. sa competitiveness from number Ayun na nga, 118 naging from number 8 naging 118 ba yun? Ayun, diba? yun yung pagbaba nun. At So, pati wala na naman tayong sa mga disiplina, diba? friendship, dati talagang sangkaterba ang mga awards natin for the national, friendship. Yes. At meron pang national. Remember that German Awards na binigay sa nung panahon ni former Bong Mayor, Gordon? yes, Oo. oo. Ayun, at yun na nga, dapat talaga sumunod tayo sa batas hanggat ordinansa po yan ay dapat nating sundin. Yun lang naman yung bottom line doon. At yung ating mga kasamang drivers, walang masama na makisama pero syempre ang bottom line, sumunod po tayo sa kung ano ang itinatakda ng batas. Yes, ayan Ayun na po. naman, 12 o'clock na naman pala. Ang bilis naman, Happy lunch! Oo. Ayan, meron pang sa dami ng handa ata kagabi, no? At kahapon, ang dami pa nating mga natira at itinago natin sa ating ref. So, ayan. Sa susunod, busog bigyan na naman busog. natin sila ng tip kung paano ba magpapayat o mag-diet, diba? Ayan, kailangan ko Siyempre, yan. next week, Friendship. marami na naman tayong kakainin yan sa New Oo, Year. magkakasunod. Friendship, Fiesta and New Year, no? Rizal Day, at yun na nga, sunod-sunod ang paghahanda na ginagawa natin. Ayan, friendship, time na naman at tayo ay nakahandang maglingkod kahit holiday, no? Kinukumusta natin lahat ng mga tiga-Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, lahat ng staff doon. So magkita-kita na lang po tayo. Godspeed, good skills, God bless. Olongapo is worth fighting for. At ito naman po, si Friendship Ted Marsan. Oo, at babalik po. Nagsasabing, Oo. ang Olongapo ay dapat gawin nating huwaran ng buong mundo. Yes, ayun, talagang buong mundo. Oo. Yes. At babalik po ang Sangguniang Monitor sa Martes. At friendship, wala ka ata sa Martes. So, tignan po natin. Either magla-live po tayo o baka may taping tayong gagawin para naman makapiling pa rin natin ang ating mga taga-subaybay sa araw ng Martes. So, ayun po, ang Sangguniang Monitor po ay babalik. Okay, maraming salamat po. Ito po ang Sangguniang Monitor. Who you gonna call? Ghostbusters! Think you better call